Hi, good morning mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is January 5, 2026. It's 11:40 in the morning. Ito yung unang talakayan natin sa taong ito. Alam nyo, ang daming magagandang usapin na napag-iwanan natin noong 2025, kagaya nung hindi inaasahang pagkamatay ni Undersecretary Cathy Cabral. Naging controversial yan dahil sa mga teorya na siya ba ay namatay sa aksidente, siya ba ay nagpakamatay, o was it a murder. Ang daming haka-haka, ang daming teorya ang lumabas tungkol dyan. Nandyan din yung untimely demise, yung pagkawala sa atin ni General Acop, congressman ng Antipolo. Sa bagay, dati na siyang sikat, pero nung panahon nung general pa siya. Pero lalo itong sumikat dahil sa kanyang napakahalagang papel na ginampanan nung kasagsagan ng investigation ng Quadcom dyan sa House of Representatives. And then, nandyan din yung controversial na Cabral Files na naging bukang bibig nitong isang kongresista dyan sa Batangas, itong si Congressman Leviste, na controversial din dahil pinag-uusapan dyan na meron ba talaga, totoo ba yung hinahawakan niya, tama ba yung pagkakuha niya, tama ba na nasa kanya yan, maganda ba yung timing niya, kung totoong nasa kanya nga, totoo yung hawak niyang dokumento, tama ba yung timing niya, yun ba ay para sa malasakit niya sa ating bayan o personal yung kanyang dahilan. Ito yung mga kontrobersya, ilan sa mga napakadaming kontrobersya na issue na napag-iwanan natin noong 2025. At ito nga, pagsapit ng taon, ito yung pinakamalaking usapin ngayon, yung ginawang paglusot ng bansang Amerika dyan sa Venezuela at humantong dyan sa pagkidnap nila dun sa mag-asawang President Nicolas Maduro at kanyang misis na ngayon ay nasa New York City na dyan sa United States. Anyway, dahil unang araw ngayon ng talakayan natin sa taong 2026, hindi muna tayo sa sentro sa mga controversial na issue. Sa halip, gagamitin ko itong maiksing panahon na ito para unang-una sabihin ko, nagpapasalamat ako sa ating gobyerno. Kung parang kay PBBM na rin ako nagpapasalamat dahil para sa pananaw ko at pananaw ng napakaraming Pilipinos pa rin, ay tama yung kanyang direksyon mula nung July last year, after nung SONA niya na tinukoy niya yung mas kilala nating State of the Nation Address ni PBBM na mahiya naman kayo. Mula noon tuloy-tuloy yung ginagawa ng gobyerno. Maraming hindi natutuwa. Sa totoo lang, marami na ang nagagalit sa kanya. Pero sa tingin ko, PBBM, na marami pa rin sumusuporta sa'yo. Not necessarily, hindi dahil gusto kanila bilang isang tao, pero gusto nila yung direksyon na tinatahak ng inyong pagkapangulo. Number one, unahin natin. Nung mamatay itong si Governor Degamo dyan sa Negros, sinong mag-aakala na mahuhuli yung pumatay sa kanya? Yung mastermind ng murder ni Governor Degamo dyan sa Negros. Ang itinuturo ng ebidensya, itinuturo ng mga saksi ay walang iba kundi yung astig na congressman nila dyan sa Negros din, si Arnie Teves. Nahuli ito, nahuli. Walang mag-aakala. Mayaman, powerful, makapangyarihan, maraming koneksyon. Kaya niyang paikutin ng batas. Sabi nga nila, kaya niyang bilhin yung batas ng Pilipinas. Pero dito sa gobyerno natin, sa pamumuno ni PBBM, nahuli itong si dati Congressman Arnie Teves. Pangalawa, yung halos mawalan na tayo ng pag-asa na mabigyan pa ng hustisya yung mga nawawalang sabungero, particular dyan sa Metro Manila, dyan sa Laguna, dyan sa Batangas. Dahil ang tinutukoy nila dyan, yung nasa likod sa krimen, mastermind sa krimen na yan, ay isang taong makapangyarihan, may impluensya, mayaman, kaya niya ring bilhin ang batas sa Pilipinas, nahuli din or nakasuhan na rin sa wakas. Hindi nating sinasabi na guilty siya, pero sana yung pagkademanda kay Atong Ang ay nakagaan ng loob dito sa mga kababayan natin na naging
Kasi meron dyan nawalan ng anak, may mga asawang nawalan ng mister, may mga anak na nawalan ng ama. Sana nga maganda ang dating ng taon sa inyo dahil alam ko matagal na kayo naghihintay ng hustisya. Yung pagkahuli ni Pastor Kibuloy, hindi ako laban kay Kibuloy, hindi rin ako pabor sa kanya. Pero dahil may mga kaso siya na hinaharap, dapat lang nahuliin siya. Sino mag-aakala na mahuhuli siya? Doon mismo sa kanyang compound ng KOJC dyan sa Davao. Dito nyo makikita yung dedication ng ating gobyerno, the Palace, the Department of Justice, NBI, the Philippine National Police, through CIDG at yung City Police Office ng Davao. Congratulations. Walang magsasabi or parang malabo pa sa Ilog Pasig na magawa ito ng ating gobyerno. Pero ito yung mga nangyayari. Binansagan man yung ating Pangulo bilang weak president, mahinang presidente, pero siguro nga ito yung mga accomplishment, ito yung nagawa ng isang mahinang pinuno na kung tawagin siya ng kanyang mga kalaban ay weak president daw, bangag. Eto, nahuli niya si Kibuloy, nahuli si Tebes, nakasuhan si Atong Ang, at higit sa lahat, hindi man natutuwa yung nasa panig ni former President Rodrigo Roa Duterte, pero sa ngayon ay hinuli siya diyan sa Ninoy Aquino International Airport, kinarga sa eroplano at dinala siya nandiyan sa ngayon sa the Netherlands, sa The Hague, para harapin yung kanyang kaso na hinahawakan naman ng ICC. At ipagdasal natin na sana yung kanyang kalusugan ay manatili upang sa ganun ay fairly and squarely masagot niya yung mga akusasyon laban sa kanya. At sa side naman ng mga libu-libong namatay na nag-aakala na ang kanilang mga mahal sa buhay ay pinatay sa maling paraan, sana naman ay gumaan ang inyong pakiramdam ngayong taon na ito na yung itinuturo yung utak, mastermind sa pagkapaslang ng inyong mga minamahal sa buhay ay nadakip na, nadala na dyan sa The Netherlands para harapin niya ang kanyang kaso. Pangalawa, natutuwa din ako sa direksyon na ginagawa ng ating gobyerno, yung ginagawa ng pamumuno ni PBBM, dahil ayan, nakakulong na si Diskaya, yung itinuturong pangunahing kontraktor na nagkamal ng limpak-limpak na salapi ng pera ng taong bayan dahil dyan sa flood control anomaly. Nakakulong na siya ngayon. Nakasuhan na rin yung mga taga DPWH, sina Yusek Bernardo, Yusek or Asek Bernardo, si Henry Alcantara, itong si Mendoza, itong si Hernandez, at marami pang kasunod. Natutuwa din ako dahil pinangalanan na dyan at alam ko ay susunod na dyan yung mga senador natin, si Jinggoy, nandyan si Budots, si former Senator Bong Revilla Jr., dyan si Joel Villanueva. Hindi ko sinasabing nagkasala sila, pero yun ang sinasabi ng mga saksi, yan ang sinasabi ng mga ebidensya na sila ay kabahagi dyan sa pagkamal ng limpak-limpak na salapi to the millions, tunes of billions na pera ng taong bayan dahil dyan sa flood control. Nabigyan na rin ng tuldok yung POGO natin, yung Philippine Offshore Gaming Operations, na sinasabi ng mga nakaraang administrasyon na ito ay maganda, tulong ito sa ating ekonomiya. Pero ang hindi alam ng nakakaraming Pilipino, itong POGO ay hindi lang isang uri ng online na sugalan. Nandyan din yung human trafficking, nandyan yung mga illegal drug operations, nandyan yung money laundering, and so forth and so on, at iba pang mga klase ng transnational crime. Itong binabanggit natin na ito ay hindi ko tahasang sinasabi na ako ay pro PBBM. Ang sinasabi ko ay kung tama ang ginagawa ni PBBM, ito ay sinusuportahan natin, mga kaibigan. At dito naman kay Sara, ito lantaran kong sasabihin, I have nothing against personal, against our Vice President, si Sara Duterte. Pero tatlong bagay lang yung sa ngayon gusto kong
Hanggat ngayon, hindi pa rin niya ginagawa. Nasa tingin ko, simple lang naman sana bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, sana sagutin niya ito. Number one, saan mo ginamit yung intelligence fund mo? Huwag na nating pag-usapan yung buo. Ang tinutukoy ko lang dito ay yung 125 million na intelligence fund mo na ginamit mo lang ng something like 10, 11 or 12 days. Saan mo ginamit yan? Ipaliwanag mo kasi pera yan ng taong bayan. Pangalawa, ano ba talaga ang koneksyon mo dito kay Ramil Madriaga? Tatanungin ka namin. Kung personal lang sana ito, walang problema. Pero yung akusasyon niya sa iyo ay may kinalaman sa inyong panunungkulan bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Sana sagutin mo. Ang isinasagot mo lang dyan, BP Sara, ay hindi ko siya kilala. Very specific yung mga accusations, allegations, mga claims ni Ramil Madriaga. So, dapat specific din yung pagsagot mo dyan. Hindi yung blanket lang na denial. The Filipinos deserve better. Alam naman namin, kayang-kaya mo yan dahil isa kang abogada, matapang ka. Harapin mo yan, ipaliwanag mo. At ang pangatlo, na dapat mong sagutin siguro, BP Sara, ay yung bakit hindi ka humihinto? Ang sinisiraan mo, hindi na lang yung kalaban mo, hindi na lang si PBBM yung sinisiraan mo na yung bansa natin. Ikaw na parang nag-uudyok dun sa mga would-be investors natin na huwag pumunta sa Pilipinas dahil magulo. Kinabukasan, ide-deny mo yung sinasabi mo. Sinabi mo, may kinausap ka na kung may mangyari sa'yo, mapapatay. Yan si First Lady at yan si BBM. Kinabukasan, sabi mo, wala kang sinabing ganyan. Televised, on TV, sinabi mo, I'm imagining cutting his head. Pero kalaunan, itinanggi mo din, sagutin mo lahat ang mga ito, BP Sara, kasi ikaw pa rin yung pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Karapatan namin bilang ordinaryong mamamayan na sagutin mo ito. Ako, personal, naniniwala na kaya mong sagutin ito, kaya mong lusutan ito kung talagang wala kang kasalanan. And panghuli, unang-una gusto kong pasalamatan yung I would like to congratulate yung Department of National Defense natin, yung tandem ni Secretary Teodoro at ni General Browner. In the longest time, simula pa yata ng July, August, September, October, November, December, the whole half SEM of 2025, wala na silang ibang ginawa kundi udyukan kayo ng ibang grupo para sumama sa pagkilos upang mapababa si PBBM. You stood your ground in a very professional manner. Congratulations. Ganyan din si Secretary John Vic Remulla dito sa DILG. Katandem niya dyan si General Nartates and partly before si General Torre na ngayon ay nasa MMDA na. Ganyan din sa DOJ, NBI, the Ombudsman. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong ginagawa. Hanapin, huwag kayong huminto sa pag-iimbestiga upang sa ganun, yung mga inaakusahan ng bayan, inaakusahan ng mga nag-aakusa para dyan sa, lalong-lalo na dyan sa flood control, yung bilyon-bilyon na nawala, pera ng mamamayan, yung mga kumuha, yung mga salarin, yung mga may kasalanan dyan ay managot, madala sila sa kulungan. Salamat din dyan sa Senate kay Tito Soto, kay SPL, sir, kay Senator Ping Lacson, Senator Risa Ontiveros. Congratulations sa Senator Risa, kung hindi dahil sa iyo hindi natuldukan itong Go Huaping affair dito sa Peking Pilipino, Peking Mayor diyan sa Bambantarlac, si Alice Guo. At salamat din sa tapang ni now Congresswoman, formerly Senator Leila de Lima. Yung idol ko dyan, si Chel Jokno. Sana sir, ngayon naisip mo na kung saan ka tatakbo sa 2028. And of course, ang kaibigan ko, si former Senator Sani Trillanes. Maraming salamat
Sana ipagpatuloy nyo yung ginagawa nyo. Maraming nagagalit sa inyo ngayon, pero tinitiyak ko dito sa aming bayan, dito sa Pamplona, maraming sumusuporta sa inyo. Dito sa aming lalawigan, dito sa Cagayan, maraming sumusuporta sa inyo. Mga kagaya nyo ang dapat maging pinuno ng ating bansa. Meron tinatawag na tamang moral compass, merong moral conviction, at merong moral courage. Sana humaba pa ang inyong buhay. Sana hindi mabawasan, kundi madagdagan pa ang inyong tapang, lakas ng loob, upang sa ganun ituwid natin yung mga hindi magagandang nangyayari sa ating bansa. Ito po ang inyong kaibigan, si Richard Malabed Torino. Magandang umaga. Ingatan po natin palagi ang ating mga sarili. Salamat.